Hello, isang mapagpalang panahon sa ating lahat. Ito na naman po ang tagapaglingkod niyo. Karunungan ng Diyos, Ikitinit Martial Arts, at totoong pangalan, Richel R. Kukoy Kapungkal. Sana'y huwag kayong atubili na mag-like, share, subscribe po sa video natin ito upang masundan niyo susunod na kabanata na ibabahagi ko po sa inyo. Mga kapatid, gaya ng sinasabi ko, pailang ulit na akong nagsasabi kung ano yung karanasan ko. So kung kayo ay silent viewers, kung kayo ay matagal na nag-follow sa akin, alam nyo na halos ang istorya ng buhay ko. Kaya ngayon, dito tayo humango sa mga kapatid nating mga nag-follow at kumuha ng kargada, depensa at pampaswerte sa atin. So balikan natin si Nanay Maria sa nagdaan kong vlog. Siya yung kapatid natin na 2 taon siyang nagwi-wheelchair, hindi makalakad to dahil sa tulong ng kargada natin, sa tulong ng tagapaglingkod ninyo at sa tulong ng Amang May Kapal. Dahil sa kanyang pananalig, siya ay gumaling. Isipin niyo, 2 taon kang hindi makalakad at dahil lang sa tulong natin ay siya ay nakapaglakad ulit at nakapaghanap buhay ulit. At plus pa dun, siya ay kasalukuyan ng gagamot at nakakapagpagamot na din ng kanyang mga mahal sa buhay. At dito naman tayo, kapatid natin kay Bro Ronald Mugol, na kung saan si Bro Ronald, mga kapatid, pinagmamalaki talaga niya yan. Lagi siya nagkukomento sa video natin na dahil sa pagtangkilik ng kargada, siya ay nakapagdepensa sa kanyang sariling pamumuhay, sa kanyang sariling katawan, sa kanyang pamilya, at siya ay nakapaghanap buhay at nakapagpatayo ng sariling pagninegosyo. Yun ay ang manpower service. Isipin nyo yung manpower service, ang dami mong tauhan nun. Yan, so nakapagtayo siya way back 2019 hanggang sa kasalukuyan ay lagi siya nagdaragdag ng mga tauhan. Yan, so dito naman tayo sa isang espesyal na magiting na manggagamot na din. So yan, kung napapansin nyo, ang dami po nating ibinigay na mga kopya. Yan ay gagamitin niya sa panggagamot para pangpalakas sa kanya. So ito, mga kapatid, bago niya ako nakilala, meron siyang pinaniniwalaan na isang ministro. Merong nagtuturo sa kanya. Tinuruan siya ng mga maraming orasyon, tinuruan siya ng dasal. Pero ipinagtataka niya, habang sila ay nagdarasal, bigla itong nag-iba ang muka. Sa tingin niya, bigla na lang itong nagiging halimaw sa kanyang harapan. Kaya siya ay lumayas at pagkatapos hindi na siya bumalik doon sa altar ng kanyang kinilalang ministro, kung saan, mga kapatid, nag-share siya sa akin at siyempre ako nag-alala at sabi ko, kailangan mong dumipensa, baka hanapin ka ng dati mong ministro. Kasi yun nga, sabi niya, naging halimaw daw. Kaya nung tumangkilig siya, dati, minsan naguguluhan ako sa kanya kasi ang dami niyang tanong. Yun nga pala, dahil gusto nga niya ng karunungan, dahil gusto din niya makapaglingkod. So yan si kapatid na Armando. So si kapatid na Armando, na binhagian natin, mula nung binhagian natin, mga kapatid, isipin nyo, nakakapagkamot din agad siya ng kanyang sarili. At siyempre ngayon ay sa loob ng ilang taon din, pumunta siya dito. Sumadya talaga siya dito para lang makasalamuha at makilala tayo. And of course, kasama na doon ng nagpabasbas siya sa akin para siya ay makagamot. At ngayon, gusto na talaga niya na makapaglingkod, na kung saan magpakilala na bilang isang manggagamot. Kaya si kapatid na Armando Luncindo, papadala ko ito para maging pundasyon niya, para yun, ang purpose ay hindi siya matamaan ng tinatawag na sumbalik. Yan, at of course, mga kapatid, ang panggagamot ay hindi basta-basta, pero dahil karanasan na ni Armando Luncindo na maraming mga lumalapit din sa kanya para makapagpagamot, kaya kailangan natin siyang akayin upang maging ganap na manggagamot. So yan lang sa lahat din na gustong magpaakay, lahat na manggagamot na tulad ni Armando Lucindo, na kung saan gusto niya na makapaglingkod sa kapwa. Huwag kayong magatubili na lumapit sa akin at babagian ko kayo kung ano yung nararapat. Kasi ang mahirap sa pagiging manggagamot, yung maaari kang matamaan ng tinatawag na balik o sumbalik, o di kaya yung balikan. So ano ba yung balik? Mababalikan ka ng sakit, mapupunta sa iyo. Yung sumbalik naman, hindi mo kasi alam na yung ginamot mo pala ay yun ang tunay na may kasalanan, kaya masusumbalik, mapupunta sa iyo. Hindi mo kasi alam na yung tinulungan mo, yun pala ang may kasalanan, kaya maaring mapupunta naman yung sakit, okay, o yung sumpa. Pagkatapos yun namang balikan ka, yung balikan, yun po yung nararamdaman ng
kalaban nararamdaman ng tumira o nararamdaman ng mga kumulam na ginamot mo yung isang pasyente, ikaw yung babalikan nila kasi ayaw nilang gamutin mo yung pasyente mo dahil gusto nilang ito'y masawi. Kaya ikaw yung babalikan, ikaw yung pagtulungan. So kailangan nating makadepensa bago tayo pumasok sa pagiging manggagamot. Yan. So yan po mga kapatid, i-recap natin. Yan. So ang daming mga nagsilabasang mga marunong, pero ito lang masasabi ko. Huwag kayong kukuha ng gamit kung hindi kayo babahagian ng tinatawag nating mga panimulang dasal o yung guidelines o alintuntunin. Bakit mga kapatid? Paano kung magkaroon kayo ng gamit kung hindi nyo naman alam kung paano gamitin? Tulad na lang din kung paano ka hahawak ng armas kung hindi ka marunong maglagay o magtanggal ng bala at hindi ka marunong mag-on o mag-lock ng safety. At sabi din ng iba, pwede ba na tumangkilik na hindi na magdarasal? Oo, pwede naman po. Pero mas mainam po na may dasal. Kasi para sa akin, at kahit sa kapaniwalaan ng mga kasamahan ko, kung tatangkilik ka ng kargada at hindi ka naman nananalig sa amang may kapal, para ka lang nagdala ng baril na walang bala. So kailangan natin alayan ng dasal ang bawat kargada na kahit hindi na yung orasyon na ipinaloob natin sa mga kargada. Importante kahit mag-ama namin ka lang. Kasi yung ama namin, andyan na yung pagsuko at pagkilala natin sa amang may kapal at paghingi ng grasya at paghingi ng tulong. So yan na po ay isang round protection na din na dasal. So isang mapagpalang panahon. Kung kayo ay marami pang katanungan, kung kayo ay mga may dinaramdam sa buhay, so tingin nyo ay hindi na nalulunasan, huwag kayong mag-atubili, mag-PM sa atin, magtulungan lang tayo, tutulungan ko kayo at tulungan nyo din ang altar natin. So isang mapagpalang panahon at hanggang sa muli. Muli, ito yung tagapaglingkod nyo, Karunong ng Diyos. Sana ma-like o share, subscribe nyo po ang video natin ito. Hanggang sa muli mga kaibigan.